Hatake Kakashi muling magbabalik at ipapakita na nga dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex na parang ang muli sa isang napakahalagang role at gampanin. At ito nga ang kanyang muling pag-upo bilang Hokage. Posible o maaari nga ba talaga na mangyari na ang bagay na to? Well, ang sagot dito mga sir, oo, marahil na nga na mangyari na ang bagay na to. Dahil kung matatandaan nyo nga din sa latest chapter ng Boruto Time Skip to Blue Vortex ay ipinakita nga sa atin ng isang napaka-intense na pangyayari. At ito nga ang planong tuluyang pagpapatalsik sa current and temporary Hokage or acting 8 Hokage na si Nara Shikamaru. Yes guys, para nga sa mga hindi pa updated, itong si Shikamaru nga ang temporary Hokage o ang tumatayong Hokage ngayon dahil nga sa pagkawala nga din ni Naruto. At kaya mangyaring dahil nga na natutunugan na nga din ni Lord Gobu na mukhang may kinalaman nga talaga si Shikamaru sa mga nangyayari ngayon or mukhang nakikipagtulungan nga daw si Shikamaru sa isang traidor at mamamatay Hokage nga daw na si Boruto, which is na kahit nga din sa base na nga rin sa mga nagdaang pangyayari na itong si Lord Gobu nga ay iniligtas pa nga rin ni Boruto, mangyaring inisip pa nga din niya, inisip pa nga din ni Lord Gobu na itong ginawang pagliligtas sa kanya ni Boruto ay isang klase ng panlilin lang na paraan nga daw upang hindi pagtakman na hindi kalaban si Boruto kundi isang kakampi o mabuting tao. At ang lahat nga daw ng bagay na yan na mula nga daw sa pagkakalag o pagkakawala ni Boruto sa during interrogation ay may kinalaman nga daw si Shikamaru na siyang imposible nga daw kasi na mangyari kung wala naman daw siyang kinalaman dito. At kaya dahil din sa mataas na hinala na yan, dahil nga sa malakas na kutob na yan, dyan na nga din pumapasok itong hatol ni Kobu dito kay Shikamaru na mangyaring dapat na nga daw na i-terminate o alisin si Shikamaru sa kanyang pwesto bilang isang tumatayong ikawalong Hokage ng Konoha. So ayan nga yung mga nangyari sa nagdaan mga pare ko na dahil upang malagay nga sa alanganin si Shikamaru sa kanyang pwesto bilang Kage. At kaya nga dahil din sa mga bagay na yan, dahil nga sa mga pangyayaring yan, dito na nga pumapasok itong ideya natin na kung mangyari man na tuluyan na nga patalsikin o alisin si Shikamaru bilang Kage, ang marahil naman na ipapalit sa kanya dito o ang posible ngang pumalit sa kanyang pwesto or sasalo sa kanyang posisyon ay ito ngang naging Hokage na nga din ang dating ika-6 na Hokage na si Hatake Kakashi. So heto mga pare koy, gaano nga ba talaga kaposible na mangyari ang bagay na to? Bakit itong si Hatake Kakashi ang posibleng lumitaw dito kapag mangyaring alisin na nga si Shikamaru sa kanyang posisyon? So heto mga sir no, makinig kayo na mabuti dahil una nga sa lahat, alam naman natin na pagdating nga sa usaping Kage, hindi naman pwede na bigla na nga lang sila na magpapalit o basta-basta na nga lang sila magpapalit at biglang maglalagay sa pwestong ito. Hindi naman sila basta-basta pwede na maglagay na lang na kung sino-sino na nga lang, lalot kung wala namang bitaw. Dahil ang isang bagay pa nga dito na dapat nga din nating i-consider is yung kaisipan pa nga na masyado nga din kasing komplikado ang kanilang kalagayan ngayon na kapag mangyaring naglagay nga agad sila ng bagong Hokage at kung hindi nga ito pag-iisipan na maayos, parang ibig sabihin nga lang din na parang sinuko na nga lang din nila ang kanilang bayan sa mga banta at kalaban ngayon, na ibig sabihin nga lang din na hindi pwedeng baguhan or walang experience ang ilalagay nila dito. Okay lang din naman din na maglagay ng bagong Hokage kung walang masyadong komplikasyon, pero dahil dito nga sa panahon nila ngayon, dito nga sa kasalukuyang lagay nila sa time skip ng Boruto na may mga halimaw na nagkakalat na kaya nga masabi din natin na mas lalong grabe o delikado yung lagay nila na siyang nangangahulugan nga lang din na hindi nga talaga sila pwedeng magpalit ng kung ano-ano o kung sino-sino, lalong-lalo na nga kung walang experience o karanasan, na kaya much better nga is yung ilalagay nga nila na bagong Hokage ay yung may experience na. At yun nga no, si Hatake Kakashi nga ang posible ngang lumagay dito dahil bukod nga sa may experience na si Kakashi bilang Hokage or bago pa man siya maging Hokage, alam naman natin mga pare koy na may mas malalim na nga o mas malawak na nga na experience si Kakashi patungkol nga sa mga seryosong bagay. So mas maraming karanasan to si Kakashi mga pare koy, na Yusin naman nakatulad pa nga sa nagmula siya sa pagiging Anbu at di kalaunan na isang malagim din na karanasan. At ito nga ang ikatlo at ikaapat na digmaang pang ninja, which is naging captain at leader pa nga siya sa mga grupo dyan, na kaya base nga din sa mga karanasan na yan, yan pa nga din yung mas lalong nagpahubog kay Kakashi upang mas lalo pa nga siyang umusbong sa kanyang kakayanan at kaisipan sa iba't ibang klase ng pangkat, at siyang naging dahil upang bigyan siya ng pagkakatiwala na pamunuan naman ng isang bayan. Guys, hindi man natin nakita ng labis ang pamumuno ni Kakashi sa bayan ng Konoha, kahit gayon pa man, masasabi pa nga din natin na yung mga nagdaang panahon sa kanyang termino at sa paglipat nito kay Naruto, mangyaring maganda naman din ang resulta nito mga pare no. Kasi imagine that, yung bago nga din maging Hokage si Kakashi, mangyaring kakatapos nga lang din ng 4th Great Ninja War noon, which mean to say na fresh from malalang pangyayari pa nga yung utak ni Kakashi, pero inilapag o isinalang nga agad siya sa isang napakabigat na naman na task at panibagong pamumuno, which is ang Hokage. So imagine
Imagine that mga pare koy. Ang hirap nga ng ganun. Napaka-challenging nun. Kakagaling lang ng utak mo doon sa malalang digmaan. Nakaharap nyo at nakalaban yung mga Edo Tensei. Then sumunod na lumitaw nga yung Jubi o Ten Tails at naging mga Jinchuriki sila Obito at Madara. Then nangyaring napahinto si Madara sa kanyang lakas. Pero nangyaring lumitaw naman ang Mother of Chakra na si Kaguya Otsutsuki na bagamat nagawa nga nilang matalo at mapigilan ito. Ang nangyaring kasunod naman yan ay naglaban pa nga ang kanyang dalawang estudyante na sila Naruto at Sasuke na halos mapatay na nga din nila ang isa't isa. So kita nyo mga pare koy, grabehang pagpiga ang nangyari sa utak ni Kakashi dito. Sobrang stress na yon kumbaga, mentally and physically. Tapos sa maikling panahon lang din, bigla na nga lang siyang inilagay bilang Hokage. So mamaw nga mga sir pag ganun. Na baka nga yung iba niyan siguro, mag-e-extend pa ng ilang panahon bago tanggapin yung ganyang posisyon pagkatapos nga sa malalang mga pangyayari. Pero dito kay Kakashi, laban na nga agad. Sabak na agad sa next level ng misyon at paggawa. At ito nga ang manilbihan bilang Kage ng Konoha. Wala na mahabang break mga pare koy. Pero may isang bagay pa nga dito mga pare koy no, na alam ko ang iba ay iniisip nga na ang maaaring mangyari na pumalit kay Shikamaru bilang Hokage ay itong si Sarutobi Konohamaru na siyang madalas nga din natin makita dito sa time skip, nakatulong nga din ni Shikamaru. So hetong ideya naman na to mga pare koy no, alanganin ako dito. Medyo tagilid ako dito mga sir. Oo, nandun na tayo sa part na siya nga ang alalay ni Shikamaru at ang kanyang lolo nga ay isang Hokage nga rin dati. Pero it doesn't mean mga pare koy na siya na nga agad na maaaring mangyari na ihalal bilang sunod na Hokage or papalit dito kay Shikamaru. Dahil think about it guys, alanganin nga kasi talaga pag si Konohamaru ang inilagay. Dahil unang-una, masyado pa siyang bata para ilagay at isabak agad bilang Kage sa lagay ng Konoha ngayon. Pangalawa, isa din siya sa malapit lang ang paghinalaan at pagdudahan ni Lord Kobu na tumutulong nga din kila Shikamaru. At pangatlo, may mga dapat pa siyang pagkaabalahan at pagfokusan at ang isa nga sa mga to is yung nangyari nga din sa nagdaan kay Muigi ay hindi nga maganda. Sa lagay din ni Muigi ngayon, kinakailangan nga din muna na may pansamantalang sumalo at mag-asikaso sa mga estudyante ni Muigi. At ito nga ay walang iba kundi itong si Konohamaru. Hindi nga din bagay na Kage level nga din agad siya. Samantalang napakadami niya pang kailangang matutunan at pagdaanan ng mga iba't ibang klase ng karanasan. At pang-apat is yung maturity. Yes guys, hindi pa ganun ka-matured si Konohamaru. Oo, nandun na tayo na adult o matanda na nga rin maituturing itong si Konohamaru kumpara sa mga nagdaang panahon. Pero yung level of maturity ni Konohamaru mukhang hindi pa nga sasapat para nga mag-handle na ng ganitong kabigat na tungkulin. Lalo't dagdag pa natin yung sitwasyon nila ngayon dito na meron nga silang kinakaharap na mabibigat at manalakas na kalaban. So ganun nga lang yun mga pare ko no? Kasi isipin nga din natin na idagdag mo pa nga dito yung self-control ni Konohamaru, doon pa nga lang sa bagay na yon, laglag na nga din agad siya, na kung hindi pa nga siya laging sinasaway ni Shikamaru, malamang na baka sa kanyang posisyon ngayon, inalis o tinanggal na nga din siya. At oo, minsan tama or may punto naman yung mga sinasabi niya, o yung mga katwiran niya. Pero kung madalas nga na magkakaganon na nga siya na kulang siya sa self-control, di malabong mabilis nga lang din siya na mapapahamak, kung di niya basta-basta pag-iisipan yung mga binibitawan niyang mga salita. At bandang huli hindi nga din magtatagal, ay mangyaring isa na nga din siya sa mga pagdududahan na kumakampi kay Boruto at kila Shikamaru. Na kaya ayun nga guys, na kung bakit mataas nga ang tsansa na alanganin o tagilid nga si Konohamaru dito bilang kapalit o ihalal bilang Hokage. At syempre hindi lang yan, hindi nga lang ito patungkol sa self-control ni Konohamaru na kinakailangan pa nga niyang matutunan dahil napakarami pa ngang klase ng maturity ang kinakailangan niyang pagdaanan at maranasan. Kaya yan guys, ang ilang dahilan kung bakit nga na I think o para sa akin hindi pa nga muna pwedeng ipalit si Konohamaru kay Shikamaru bilang isang Kage ng kanilang bayan. Napakarami pang kailangang i-consider para nga mahalal sa posisyong ito. Then now mga sir, nabanggit at napaliwanag na nga din natin itong patungkol kay Konohamaru na maaaring mangyaring negative nga muna siya para nga sumalo at ipalit kay Shikamaru. At kaya balik nga tayo dito kay Kakashi na isa nga sa mga posibleng ipalit kay Shikamaru. Then let's say na si Kakashi na nga muli ang Hokage dito. Syempre guys, much better na lagyan nga siya dito ng isang mapagkakatiwalaan nga din na kanang kamay na di hamak na mas kilala nga din nila Kobu at ng dalawang matandang hukluban. At ito nga ay walang iba kundi itong si Tsunade Senju na may experience o karanasan nga din sa pagiging Kage, lalo't siya nga din ng naging 5th Hokage ng bayan ng Konoha. So ayan nga mga sir, baka magtampo pa tayo sa bigas nito. Solidong line up na yan dalawang dating Hokage ang magtutulong para nga i-manage uli ang kanilang bayan. Hokage Kakashi at advisor Tsunade, or pwede rin naman baliktarin or pagpalitin na si Tsunade
Tsunade ang magiging Hokage at si Kakashi naman ang magiging advisor nito. But anyway, kahit saan naman dyan sa kanilang dalawa, ang balibalik ta rin natin, mangyaring masasabi pa din naman natin na magandang way nga ito na kung sakaling alisin o tuluyan na ngang patalsikin sa pwesto si Shikamaru bilang Kage, mangyaring may mga available naman na pwedeng sumalo sa kanyang pwesto, mga veteran at mga OG ninja. At kaya yan nga guys ang ating talakayan for today's video patungkol nga dito kay Kakashi bilang pagbabalik niya upang saluhin si Shikamaru sa kanyang pwesto bilang Kage. At syempre tulad nga na sila sabi natin, kung may naiisip kayong magandang paraan guys o ibang way na kung sakaling tuluyan na ngang patalsikin si Shikamaru bilang Kage, para sa inyo mga pare ko sino nga ba ang mas maigi o mas maganda na sumalo o pumalit sa kanyang pwesto? Comment down below dyan mga pare ko sa ating comment section para malaman nga din natin yung mga sarili nyong opinion patungkol nga sa mga bagay na to. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, sana nag-enjoy kayo. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.